Nasubukan mo na bang tumigil sa paninigarilyo o magbawas ng timbang pero nabigo pa rin? Kapag pinapahirapan mo ang sarili mo bawat segundo, nilalabanan ang matinding tukso at nakikitang walang awan na tumataas ang timbang sa timbangan, mapapansin mong hindi biro ang self-control. Nangangailangan ito ng matinding lakas ng isipan at tibay ng loob para hindi magpadala sa sariling mga pagnanasa. Sa panahon ngayon, lumalaban ang modernong lipunan sa pandemya ng unhealthy lifestyle. Laganap ang labis na katabaan, paninigarilyo na nakakabit na sa ating mga routine, stress na sumisiksik sa bawat sandali, labis na pagkain, adiksyon o yung basta na lang sumusuko, mga naging automatic nating reaksyon. Pero ang mga ito lang ang lalo pang humahagis sa atin sa isang masamang cycle na parang walang saysay lahat ng ating pagsisikap. Sa harap ng hamong ito, may 8 paraan ang Stoicism para matulungan tayong yakapin ang discomfort bilang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Kapag tinanggap natin ang hirap at nagtiwala sa ating sariling lakas, bawat pagnanasa at bawat lumang gawi ay nawawalan ng kapangyarihan. Nagbubukas ng daan para sa matibay na determinasyon. Kung handa ka na, mag-comment ng kontrolado ko ang sarili ko at samahan kami sa number 1. Ang epidemya ng unhealthy lifestyle sa buong mundo. Tahimik pero mabagsik ang pandemya sa ating planeta. Ang pagdami ng unhealthy lifestyle. Sa una, marami ang nag-aakalang simpleng personal na desisyon lang ang hindi makontrol na pagkain o paninigarilyo, pero ang mga numero, 1/2 bilyong obese at 1 bilyong naninigarilyo sa mundo ay bumubulgar ng mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lang ito uso sa lipunan. Gising ito para sa public health dahil milyon-milyong buhay ang nagdurusa sa mga akala mong harmless na bisyo na dahan-dahang pumapatay sa katawan. Kadalasang tingin ng tao, pang-aesthetic lang ang obesity, pero sa totoo lang ito ang pangunahing dahilan ng cardiovascular disease, diabetes at iba pang malalalang cancer. Kapag sobrang tabang naiipon, sumisikip ang ugat, tumataas ang presyo ng dugo, napipilitang mag-overtime ang puso, at sobrang naaapektuhan ang endocrine system. Hindi nagsisinungaling ang stats. Napipilitan ang mga bansa sa Europa na gumastos ng 10-10 bilyong euro kada taon para lang matustusan ang health systems dahil sa obesity-related illnesses. Pero higit pa sa napakalaking budget, bawat kaso ng heart disease o diabetes ay kwento ng pighati ng pamilya. Nakikita na lang nila ang mga huling sandali ng mahal nila sa buhay. Kasabay ng obesity epidemic, patuloy na lumalala ang paninigarilyo na parang bangungot. 1 bilyong tao ang naninigarilyo sa buong mundo. Record high na ang lung cancer cases. At milyon-milyon ang namamatay ng maaga taon-taon. Lalo pang tumataas ang gastos sa paggamot ng mga sakit dulot ng tobacco. Mula cancer at chronic bronchitis hanggang heart attack, hindi lang mga pamilya ang nabibigatan, buong bansa ang napapasan ang gastusin. Taon-taon, mas malaking budget ang nilalaan sa mga programa para tumigil ang mga tao sa paninigarilyo at lunas sa masamang epekto nito. Pero inuubos lang nito ang pondo dahil kulang pa rin ang nagpapakonsulta para bumaliktad ang trend. Dito papasok ang paalala ng Stoic na pilosopong si Seneca. Walang taong malaya kung alipin siya ng kanyang laman. Simple pero malalim na paalala, isang kabalintunaan. Habang hinahabol natin ang instant gratification, mula sa tamis ng fast food hanggang sa hit-hit ng sigarilyo, unti-unti tayong nawawalan ng kontrol sa sarili. Hindi lang niya binabatikos ang pagka-addict natin sa pleasure, binibigyan niya tayo ng ideya. Ang tunay na kalayaan makakamit lang kapag natutunan nating kilalanin at pakawalan ang pagnanasa. Hindi ito tinatakasan o pinipigilan lang. Napatunayan na sa karanasan, ang pag-iwas o paggambala sa iyo ng atensyon ay pansamantala lang na lunas at karaniwan ay nauuwi sa bigo, habang ang mga bansa sa Europa ay nagsisimula ng tumutok at gumastos ng malaki sa edukasyon at psychological interventions para harapin ng tao ang bisyong unhealthy. Hindi lang itinatanggi. Pero kahit bilyong euro pa ang ilaan, di masosolusyunan ang root issue
hanggat di natututo ang bawat isa ng self-control na nakaugat sa stoic na espiritu ng pagtanggap at pagpapakawala. Kailangan nating aminin na kahit may tulong ng society gaya ng healthcare networks at public awareness campaigns, nasa personal na diskarte pa rin. Yung kagustuhang harapin, hindi labanan ang pagnanasa. Kapag tiningnan mo ang craving bilang isang pansamantalang pagdaan sa isipan, parang paghinga lang, pasok labas, doon mo lang mahuhuli ang totoong diwa ng self-regulation. Ang sandaling iyon ang magiging pundasyon ng pagbabago, pagbitaw sa bisyo, at pagyakap ng healthy na pamumuhay. Sa huli, ang paglampas sa pandemya ng unhealthy living ay hindi lang basta pagpapapayat o pagtigil sa paninigarilyo. Pangunahing laban ito sa loob, paglaya mula sa gapos ng sariling pagnanasa. Kapag natutunan ng bawat isa nating harapin at awatin ang cravings, simula sa pagtanggap at pagtamasa ng mas malusog na pagpipilian, nagkakaroon tayo ng tsansang gawing oportunidad ang krisis na ito para sa bagong simula. At tulad ng sabi ni Seneca, pag hindi na tayo alipin ng sariling passion, doon lang tayo lubusang nagiging malaya. Number 2. Mga sanhi ng masamang ugali. Mula pagkabata, nasaksihan ko na ang tahimik pero matinding impluwensya ng paligid sa ugali ng tao. Natatandaan ko tuwing kasama ko si Mama Mamalengke, lagi akong napapatingin sa malalaking billboard ng matatamis, mamantikang pastries. Tinanong ko si Mama, bakit parang hindi kayang labanan ng batang katulad ko ang isang pastry? Ngumiti lang siya at sabi, ipinanganak tayong may bit-bit na genes at ugaling hinubog ng paligid. Totoo nga, hindi lang genes at mga kemikal ng utak ang nagdedesisyon sa pipiliin natin, pati na kaibigan, advertisement at social media. Lahat may hindi nakikitang pressure na humuhubog sa araw-araw nating kilos. Naalala mo ba yung unang beses na nakita mong may fast food ad sa kakascroll sa TikTok? Bigla kang natakam, kahit wala ka namang balak kumain ng burger nung una. Iyon ang key, yung tinatawag na genetic neurotransmitter environment complex. Ang genes, nagbibigay ng mapa gaano tayo kasensitive sa asukal, caffeine o nicotine. Ang neurotransmitter gaya ng dopamine, siya ang tagaluto ng pleasure kapag nasunod ang gusto natin. Samantala, ang paligid, mula billboard hanggang barkadahan tuwing umaga, parang direktor na tahimik na nagpapalakad ng eksena na ginagampanan mo. Pero ayon kay Epictetus, hindi yung nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi paano mo ito tinatanggap. Eksaktong 102 attitude yan. Hindi cravings o triggers ang magpapasya para sa iyo, kundi kung anong response mo. Pag nag-pop up ang fast food ad o nagyaya ang tropa, nasa loob mo ang totoong laban, iyong awareness, iyong paraan ng pagharap. Kung labanan mo lang ang pagnanasa nang hindi mo naman nauunawaan, madalas isa ang ending, bumagsak ka agad or sumuko at bibigyan mo na lang ng negative reward ang sarili. Ay, bahala na, bibigyan ko na sarili ko ng treat. Pero pag tinignan mo ng maayos, na isang signal lang ang craving, walang iba, lumalakas ka. Sariwain mo, yung mga batang lumaki sa puro ads ng fast food. Kada billboard, bawat YouTube clip, tinuturuan silang magkagusto sa snacks kahit hindi naman nagugutom. Sa environment na laging naguutos, halos imposibleng magsabing hindi sa tukso hanggat di ka humihinto, nagmamasid, nag-i-identify, at siya lang bibitawan, imbes na pilit lang pinipigilan. Ganon din, pag araw-araw kayong nagkakapit-yosi ng barkada tuwing umaga, nagkakaroon ng feedback loop. Ang amoy ng kape ay trigger ng bisyo. Ang social environment parang radio tower na walang sawang nagsasabi, "Nagyoyosi tayo tuwing umaga." Para magbago, kailangan mo ng tapang na patayin ang tower na yon o baguhin ang pakikinig mo. Ina-acknowledge ko na may naisip akong gusto ko ng yosi. At panoorin lang na unti-unting mawala ang naiisip na yon. Doon sa tahimik na sandaling iyon, kumakapit ka sa totoong kapangyarihan, Stoic philosophy. Hindi ito nangangailangan na piliin mong labanan agad ang emosyon o pagnanasa. Hinihiling lang nito na umalis ka sandali sa sarili mo at obserbahan ang mga ito
na parang isang manonood. Kapag binitawan natin ang panloob na pakikibaka, unti-unting nawawala ang kapit ng pagnanasa. Napapalitan ng kalayaan ang dating guilt o pilit at ikaw na ang pumipili. Kaya, anong mangyayari kapag hindi mo na kailangang lumaban sa madilim na bilangguan ng pagnanasa? Tingnan natin ang susunod na paraan. Isang kakaibang lapit na hindi nakabatay sa pakikipaglaban, kundi sa pagtanggap sa bawat emosyon hanggang sa kusa itong maglaho. Maghanda ka sa isang malaking pagbabago sa pagbasag ng masasamang gawi at matutuklasan mo. Hindi na nakakaubos ng lakas ang self-mastery. Pumasok ka sa mundo ng pagiging handa at tuklasin ang malalim na lihim na dala nito. Pangatlo, ang bagong siyensya ng pagsusupil sa sarili. Readiness. Kapag nanabik ka sa yosi, imbes na i-all out mong pigilan ito, hayaan mong sumulpot ang isip na gusto ko ng yosi, tapos umatras ka lang at obserbahan ito. Hayaan mong magpakita at dahan-dahang mawala ang pagnanasa. Sa mismong sandaling nararamdaman mong pinakamahina ka, hindi mo na kailangang makipagbuno ng sagaran sa sarili mo. Tahimik mo na lang pinapanood ang agos ng mga iniisip, parang isang tagamasid sa tabi ng entablado. Hindi nangingialam, pero hindi rin manhid. Iyan ang buod ng readiness, isang revolusyonaryong konsepto ng pagpipigil sa sarili na malayo sa napakahigpit na willpower na pinipilit tayong lumaban sa bawat hininga ng pagnanasa. Dati, itinataas sa pedestal ang willpower. Kapit lang ng mahigpit, daig mo raw lahat ng tukso. Pero sa totoo lang, habang lalong nagsusumikap kang labanan, lalong lumalakas ang pagnanasa. Hindi kulang ang kakayahan nating magpigil. Ang kulang, tamang approach. Imbes na pwersahin ang sarili, tinuturuan tayong umabot sa pagtanggap. Kapag tinatanggap natin ang pagnanasa, hindi na nauubos ang mental energy sa walang humpay na laban. Dagdag pa, ang tahimik na pag-upo kasama ang pagnanasa ay nagbubukas ng tunay na likas ng ating pag-iisip. Hindi pagsuko ang readiness, kundi pagbibigay ng puwang sa nararamdaman sa mismong sandaling ito. Kapag pinapayagan mong lumitaw at mawala ng kusa ang pagnanasa, may panloob kang kapayapaan. Habang nagiging interesado ka sa mga banayad na galaw ng loob mo, mapapansin mong hindi pilit na pagsisikap ang mahalaga, kundi ang mahinahon at natural na pagbabago. Iyan ang tunay na susi sa self-control. Hinayag minsan ng pilosopong si Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang pangibabawan ang sarili niya. Isang maikling pahayag, pero dito umiikot ang stoicism. Ang kalayaan ay hindi galing sa pagpapalakas ng sariling will, kundi mula sa pagtutong pamahalaan ang sarili. Kapag tinanggap natin ang panawagan ng pagnanasa, walang paghusga, nabubuo ang tunay na panloob na kalayaan. Lumalalim pa, ang readiness ay ang lakbay ng pagsasanay, maging kalmadong tagamasid, hindi tinatablan at hindi alipin ng emosyon. Sa parehong oras, iniiwasan ng attitude na ito ang pagkapagod sa utak. Hindi mo na kailangang sumabak sa nakakapagod na labanan. Maupo ka lang, huminga ng malalim, at pansinin ang bawat panloob na kontraksyon. Ito ang sandali ng pahinga ng isip at katawan. Pati na ang pagtanggap sa bigat at unti-unting paglago. Kapag natunaw ang pagnanasa, hindi lang panandali ang laban ang napagtagumpayan mo, kundi pati ang pagmamadali at kabagsikan sa loob mo. Ang application ng readiness sa pang-araw-araw ay simple pero napaka-epektibo. Halimbawa, kapag nakaharap ka sa pinggan ng makikinang na cookies, imbes na pilitin mong umiwas, sabihin mo lang, gusto kong kumain ng matamis. Tapos kalmado mong bilangin ang hininga mo. Pagkalipas ng 1 minuto, mapapansin mo, humuhupa ang pagnanasa. O kaya, sa gitna ng stress sa trabaho, kapag nagkakagulo ang maliliit na alalahanin, huminto. Diretso mong tingnan ang nararamdaman at hayaang magsimulang lumamig ito kahit saglit. Sanayin mo lang ito palagi at makikita mo ang kamangha-manghang pagbabago. Magiging magaang ang isip mo, parang balahibo, hindi na naiipit sa negatibong emosyonal na siklo. Sa huli, ang readiness ay hindi lang uso o panandali ang trick,
kundi paanyaya na bumalik sa pagiging tunay na tao. Maramdaman, huminga, mabuhay. Kapag hinayaan mong lumitaw ang bawat karanasan, doon magsisimula lumiwanag ang tunay na lakas ng self-mastery. Hindi mo na kailangang makipaglaban tuwing may pagnanasa. Pwede kang bumitaw sa dinakikitang laban at tuklasin mo na ang tunay mong lakas ay nasa kakayanan mong magmasid at tumanggap. Mag-share ka naman sa comments. Nasubukan mo na ba ang readiness kapag may pagnanasa kang naramdaman? Kumusta ang pakiramdam? Nagbago ba ang paraan mo sa pagharap sa panloob mong hamon? Excited akong makita ang kwento mo. Pang-apat, acceptance and commitment therapy. Sa paglalakbay tungo sa panloob na kalayaan, ang acceptance and commitment therapy, ACT, ay matatag na tulay. Pinagdugtong ang lumang pilosopiyang Stoic at modern psychology. At ang willingness ang mismong kaluluwa nito. Imbes na matigas na labanan ang sarili mong pagnanasa, iniimbitahan kang tanggapin ang mga ito bilang mga dumadaang bisita. At doon mo natutuklasan ang kapayapaan sa gitna ng magulong daloy ng buhay. Kapag bumibigat ang trabaho at umaabot sa sukdulan ang stress, tinatawag tayo ng willingness na bumangon. Yuko sa sitwasyon, pero huwag sumuko. At magtiwala sa may kapal na nagbibigay ng linaw upang makita natin ang sarili nating kahinaan at makakuha ng lakas kahit sa sarili nating pagkabasag. Naalala ko ang kwento ni Mark, isang marketing director sa sikat na ad agency sa New York, na ilang gabi ring hindi nakatulog kakaisip sa anxiety at pagka-addict sa alkohol. Bago niya nadiskubre ang ACT, kung ano-anong paraan ang sinubukan niya para patayin ang pagkabalisa, maligo sa beer hanggang mawala ng malay, malunod sa sunod-sunod na ad campaign hanggang himatayin sa pagod, pero nagigising pa ring balisa. Pero matapos ang 8 linggo ng tapat na ACT practice, unti-unti niyang nakita, kahit ang pinakamalakas niyang takot at pagnanasa ay parang ulap lang na dumadaan sa utak. Sabi nga niya, "Nang hayaan kong maramdaman ang takot at panoorin lang ito, parang batang umiiyak, tumahimik din ang takot ko." Naunawaan ni Mark na walang bagyong panloob ang panghabang buhay at sa grasya ng Diyos na nagtuturo ng kababaang loob, nakukuha natin ang lakas na binitiwan ang walang saysay na pakikibaka sa sarili natin. Minsan sinabi ni Marcus Aurelius, "May kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa panlabas na pangyayari. Alamin mo ito at makakahanap ka ng lakas." 2,000 taon na ang nakalipas, pero umaalingaw-ngaw pa rin ang aral na yan bilang awit ng panloob na lakas. Sa pagsusuri natin sa Stoicism at ACT, kitang-kita ang pagkakatugma. Pareho silang nag-aanyaya na bitawan ang laban sa mga pangyayari. Hindi sa desperasyon, kundi sa malinaw na kamalayan at lakas ng loob na tumanggap. Ang willingness sa ACT ay modernong bersyon ng aral na ito, isang psychological lens na nagbibigay daan para harapin ang anumang sitwasyon gamit ang agency, adaptability, at kapanatagan ng loob. Mula anxiety at addiction hanggang corporate stress, ginamit na ng mga tech giants ang ACT sa employee wellness programs. Bumababa ang burnout, tumataas ang engagement at creativity. Sa healthcare, ang mga pasyenteng balisa ay lumalapit sa ACT bilang ligtas na lugar. May pahintulot silang umiyak, kabahan, pero higit sa lahat, magpatuloy para hindi sila matalo ng problema. Pinapakita ng clinical studies na ACT intervention groups ay doble ang bilis ng ginhawa sa anxiety kaysa sa kontrol na grupo. Patunay na ang willingness ay hindi basta ideya kundi susi sa bagong kuta ng kaluluwa. Anong nagdudulot ng pagbabagong ito? Sa puso nito, ang pagbabago ng relasyon sa pagitan ng pag-iisip at pagkilos. Imbes na patuloy na palain ang negatibong iniisip, natututo tayo ng cognitive diffusion. Kapag may bumubulong na, "Hindi ko na kaya ang pagnanasa na to," sabihin mo lang sa sarili, "Iniisip ko lang na hindi ko kaya ang pagnanasa na ito," tapos hayaan mo na siyang lumipas. Sa sandaling iyon, tumitigil ang pagnanasa na maging invisible na kaaway. Naging isa na lang itong obserbasyon sa gitna ng libu-libong tibok ng puso na bigay ng Diyos. Sa huli, hindi lamang tinutulungan tayo ng ACT
na pamahalaan ang emosyon. Pinapatatag din nito ang buhay na sinusunod ang totoo nating pinapahalagahan. Kapag tinanggap at pinaninindigan natin ang mahalaga sa atin, pag-ibig, serbisyo o pananampalataya, sisimulan natin ang sarili nating paglalakbay ng self-mastery. Hindi base sa panalo o talo, kundi sa mahinahong tuloy-tuloy na pagsulong. Tulad ng paalala ng mga sinaunang Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagbabago ng mundo kundi sa pagbabago ng pananaw dito. Kaya sa ilaw ng aral na ito, higit pa sa psychological technique ang willingness. Ito ay banal na paglalakbay. Natututo tayong magtiwala sa maingat na kamay ng makapangyarihan na nagturo sa sangkatauhan kung paano bumitaw at magtiwala ng buo. Sa ganitong paraan, umiigting ang panloob na autonomiya bilang pinakamalakas na patunay ng tulay ng Stoic wisdom, modernong siyensya, at matibay na pananampalataya. Panglima, ang tradisyonal na pamamaraan, pag-iwas sa pagnanasa. Naalala ko noong unang beses kong pinilit talikuran ang matinding hilig sa matamis. Nakaharap ako sa pinggan ng cookies. Imbes na damhin ang bawat alon ng pagnanasa, agad kong inutusan ang sarili kong umiwas ng tingin, humanap ng ibang gagawin, o kaya't magtayo ng pader sa utak para huwag na pumasok ang pagnanasa. Pero matapos ang ilang minutong matibay na disiplina, napansin ko, hindi nawala ang pagnanasa. Bumalik pa itong mas matindi, parang naipong alon na biglang sumabog. Ganon din sa mundo ng marketing. Dati, sobrang popular ng mga ad na nagtutulak ng chewing gum para pigilan ang pagnanasa sa yosi. Marami ang sumubok at kahit sandali, bumibigay sa pakiramdam ng malamig na mint, iniisip nilang tumatagal ang disiplina. Pero sa totoo lang, kokonti ang tunay na nagtatagumpay sa huli. Ang daan ng pag-iwas ay puno pala ng lubak-lubak dahil sa sandaling mawala ang epekto ng chewing gum. Bumalik ang cravings na doble ang lakas, kaya marami ang sumusuko na lang sa kalagitnaan. Dagdag pa, parang may isang maala Broadway na kanta na sumasalamin sa tunay na likas ng pagtataboy ng mga negatibong damdamin. Ang pangunahing karakter ay kumakanta tungkol sa paglilibing ng kanyang sakit sa kaibuturan ng puso, pero paulit-ulit na malungkot na chorus ang nagpapakita na ang pagsugpo ay ginagawang halimaw ang damdamin. Yung ideya na kaya nating biglang patayin ang pagnanasa sa pamamagitan ng pagtakbo palayo, pag-distract sa sarili, o pagpuno sa kakulangan gamit ang ibang kasiyahan ay pansamantalang panloloko lang sa sarili. Parang pagdikit ng band-aid sa sugat at paglimot na patuloy itong dumudugo. Sa siyentipikong perspektibo, klaro ang panic na reaksyon kapag bumalik ang cravings. Kapag pinipigilan ng willpower ang pagnanasa, agad na gumagawa ang utak ng sobrang neurotransmitters gaya ng dopamine bilang tugon sa stress. Kaya mas matindi pa ang bumabalik na cravings, parang bola na pinipigang pababa pero tumatalon ng mas mataas pag binitawan. Yung mga sandali ng pagpipigil ay lalo pang nagpapalakas sa cravings sa susunod na bugso. Hawak mo ang iyong isip, hindi ang mga pangyayaring labas sa iyo. Kung maisa sa puso mo yan, makakahanap ka ng tunay na lakas. Marcus Aurelius. Paalala yan na ang tunay na lakas ay wala sa ganap na pagsupil ng mga sensasyon mula sa labas, kundi nasa kakayahan nating mapansin at tanggapin ang mga ito sa sandaling lumitaw. Sa pagtuon sa loob natin, hindi na tayo nakikipaglaban sa cravings. Nagiging kalmado tayong tagamasid, hinahayaang umiral at dahan-dahang maglaho ang sensation. At higit pa rito, kadalasan, pag pinapatay natin ang ilaw, switch off, lalong sumasablay. Hindi nawawala ang pagnanasa sa dilim, bagkus tinatago lang hanggang sa biglang sumabog kapag naubos ang pasensya. Kumpara sa pagtakbo mula sa ating mga instinct, ang simpleng pag-upo, paghinga ng malalim, at pagmamasid sa bawat kislot ng katawan ay tumutulong na matukoy ang ugat ng urge at pakawalan ito nang hindi nagdudulot ng matinding laban. Sa halip na umunguya ng gum o magpalunod sa mga distraction, pwede nating subukang bigyan ng pagkakataon ang pagnanasa. Hayaan itong umarte sa ating sariling entablado. Kapag nananatiling bukas ang ilaw kaysa patayin ito,
Napapansin at nauunawaan natin ang pinong mga kulay ng sensation. Naiintindihan nating signal lang ito ng katawan, pansamantala. At mula doon, unti-unting nawawala ng kapit ang craving at dumarating ang tunay na lakas. Hindi mula sa pag-iwas, kundi sa pagharap. Ikaw, ano-anong paraan na ang nasubukan mong patayin ang ilaw sa iyong cravings? At ano ang naging resulta? Ibahagi ang kwento mo sa ibaba para sama-sama nating matuklasan kung paano nakakatulong ang pagbitaw sa panloob na laban para sa tunay na lakas. Pang-anim, klinikal na pananaliksik sa readiness. Sa 6 na nailathalang pag-aaral, nasa 30% ang quit rate ng mga gumamit ng readiness strategy. Doble kumpara sa 15% lang ng control group na avoidance ang gamit. Hindi lang basta statistikang klinikal ang numerong yan, kundi deklarasyon ng tagumpay. Kapag hindi natin nilalabanan ang sarili at hinahayaan nating umiral ang cravings, binibigyan natin ang sarili ng tunay na pagkakataong mabuksan ang lihim na enerhiya ng self-control. Sa kauna-unahang randomized trials, diretsahan ang interventions ng researchers. Nag-organisa sila ng telephone counseling sessions, nagtayo ng hotline na pwedeng tawagan kahit saan. Ginawa ang web platform na webquit.org kung saan pwede magbahagi, matuto at makakuha ng emosyonal na suporta tuwing nanghihina ang loob. Nag-develop rin sila ng Smart Quit app, personal assistant sa iyong bulsa, na paalala na normal lang na maisip ang naiisip kong gusto kong manigarilyo at na maaari mo lang obserbahan ito nang hindi na kailangang pilit pigilan. Ang resulta? Hindi lang 30% quit rate, kundi tiwala na hindi lakas lang ang bumubura sa apoy ng cravings, kundi ang tapang na umupo sa tabi nito at hayaang pumanaw. Iyan mismo ang naging pundasyon ng matibay na self-control. At kung titingnan ang 6 na pag-aaral, magkaiba ang kalahok, setting at paraan ng suporta, paulit-ulit na lumalabas. Ang willingness ay hindi basta konsepto, kundi kakayahan na kayang pag-aralan at isabuhay sa kahit anong konteksto. Isang pag-aaral ang nagsagawa ng 24-hour hotline sa malalaking lungsod kung saan madalas sumiklab ang cravings sa gitna ng stressful na break. Isang grupo ang gumamit ng webquit.org at libo-libo ang nag-share ng sandali ng kahinaan at kaagad na tumanggap ng feedback mula sa kapwa quitter. Sa isa pa, gumamit ng Smart Quit, user-friendly na app na otomatikong naglulog ng I am having the thought entries, mind monitor, at nagmumungkahi ng breathing exercises o paalala kung bakit nila sinimulan ang journey. Lahat ng yan, iisa ang mensahe. Ang willingness, kakayahang tanggapin ang craving kaysa iwasan, hindi lang nagpapataas ng success rate, kundi siyang susi sa tunay na self-mastery sa buhay. Kapag pinapatay natin ang negatibong emosyon, pansamantalang nawawala lang ang kahinaan para muling bumalik ang craving ng mas malakas. Sa halip, kapag binubuksan natin ang ilaw, hinahayaan ang bawat damdamin, at tinatrato ito na parang bisitang di inaasahan. Nagbabago ang negatibong enerhiya bilang panloob na lakas. Kapansin-pansin, ang agham ay pumapanig sa humanist at stoic na pananaw. Bitawan ang panloob na giyera. Umupo ng tahimik sa tabi ng apoy ng cravings at hayaang maubos ito. Matapos lang ang 8 hanggang 12 linggo ng practice, hindi lang mas mababa ang relapse rates ng mga sumubok, mas maganda rin ang kalidad ng buhay, mas malalim ang tulog, mas maganda ang mood bawat umaga. Sa pagdinig ng mga kwento ng dati lumalaban sa sigarilyo, nadismaya kapag nabigo ang willpower at tuluyang lumaya sa pamamagitan ng willingness, na pagtatanto nating ang tunay na self-control ay hindi ang pagpipigil ng todo, kundi ang sining ng pagtanggap. Yan ang sikreto. Hindi pagbagsak ng cravings, kundi paglalakad kasabay nito. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng craving para sa sigarilyo, kape, junk food o anumang habit, huwag agad tumakbo o ipunin ang buong lakas ng loob para pigilan. Sa halip, subukang tahimik na sabihin sa sarili, naiisip kong gusto ko ng X. Pagkatapos, huminga, obserbahan, at hayaan itong mawala. Baka mamangha kang malaman na doble o triple ang resulta
kumpara sa dati mong akala. Sa sandaling maging handa ka, yan na ang unang hakbang sa tunay na self-mastery. Pang-7, ang naiisip ko. Exercise. Una, kapag sinimulan natin ang gawi, naunahan ang bawat negative thought ng napapansin kong iniisip ko. Binibigyan natin ang sarili ng makapangyarihang pahinga. Karaniwan kasi, kapag sumiklab ang emosyon, hinahayaan nating agawin ng negative thinking ang mga kilos natin. Ang anxiety ang nagpapaunday ng procrastination. Ang stress ang dahilan ng pagiging masungit sa katrabaho o kaya bumabalik tayo sa junk food kapag may craving. Pero sa simpleng, napapansin kong iniisip ko, nababahala tayo mula sa unos ng thoughts. Parang lumalabas muna tayo bilang tagamasid. Sa sandaling yon, hindi ka biktima ng emosyon, kundi konduktor at tagapanood, kaya pwede ka nang mamili ng mas matalinong aksyon. Gamit ang ideyang ito, binigyang diin ni Carl Jung na what you resist, persists. Habang si Jung ay tumutukoy sa unconscious, ang mga Stoic naman nagtuturo na hindi dapat labanan ang cravings o negative emotions. Sa halip, tanggapin at obserbahan. Hindi kailangang lunurin ang bawat natatakot ako, naiinis ako, o nagigilty akong gusto ko ng sigarilyo. Hayaan mo lang silang dumaan, parang ulap sa langit. Sa ganitong paraan, napapalaya natin ang enerhiyang dati nilalaban natin ng sarili at pwede na nating ituon sa mas kapaki-pakinabang tulad ng malalim na paghinga, journal writing o paglipat ng atensyon sa long-term goals. Halimbawa, sa trabaho, kapag binuksan mo ang inbox na punong-puno ng emails, natural lang na ma-stress. Sa sandaling iyon, sa halip na malunod sa anxiety at mag-react agad, mag-skim o magpadala ng bara-barang reply, huminto ka muna, huminga, at sabihing tahimik. Napapansin kong iniisip ko na na-overwhelm ako sa emails na to. Ang simpleng paalalang, yan ang humihinto sa automatikong reaksyon mo. Nare-realize mong ang feeling ng overwhelm ay isang thought lang, hindi na ikaw. Sa halip na bumigay sa stress, kayo mo nang mag-prioritize ng task, mag-5 minuto break at bumalik ng mas kalmado ang isip. Yung exercise na to hindi lang nagdadala ng awareness, kundi pumipigil sa mga otomatikong gawi. Kasi kapag naniniwala tayong kailangan pigilan ng willpower ang bawat craving o worry, napapagod lang ang utak natin. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamasid, nakakalikha tayo ng sandali ng distansya na sapat upang mapigil ang mga automatikong impulsong dulot ng emosyon. Ito ang paglipat mula sa puwersang loob papunta sa pagiging bukas. Pagkilala na lahat ng emosyon ay may karapatang umiral, pero hindi nila kailangan diktahan ang ating mga kilos. Bukod pa rito, ang teknik na ito ay sumasalamin sa diwa ng Stoic na ipinamalas ni Seneca. Mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ibig sabihin, maraming sa ating mga takot ay katang-isip lang, pinalala ng walang habas na pag-iisip. Kapag binibigyan natin ng label ang bawat emosyon, gaya ng napapansin kong ako ay nag-iisip, lumiliit ang pagitan ng imahinasyon at realidad, kaya nababawasan ang tahimik na pagdurusa. Unti-unti nating natutunang hayaang dumaan lang ang mga kaisipan ng hindi kinakapitan. Pinapaunlad ang kalmadong natural na dumarating kapag isinuko natin ang walang saysay na panloob na laban. Isipin mo, bawat umaga paggising mo bago magmadali sa sangkatutak na gawain, gumugol ka ng 3 minuto para sabihing, napapansin kong naiisip ko, baka hindi ko matapos ang lahat ng kailangan gawin ngayong araw. Sa sandaling iyon, hihinto ang isip mo sa pag-ikot-ikot sa panik dahil inamin mo na ang iniisip mo at inilagay ito sa istante ng isang tagamasid. Mula roon, makakagawa ka ng realistiko at epektibong plano, mauuna mo ang pinakamahalaga at maiiwasan ang sobrang pagkapagod pagdating ng gabi. Subukan mo ring gamitin ang practice na ito sa anumang pagnanasa o pag-aalala sa loob ng linggong ito. Bago tumugon, simulan sa pamilyar na pariralang, napapansin kong naiisip ko. Sa ganitong paraan, mababawi mo ang panloob na lakas na karapatan mo talaga. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang ehersisyong ito, paki-like at subscribe para sama-samang matutunan
at maisabuhay ang simpleng teknik na ito. Hindi natin kailangang labanan ang sarili. Simple lang, magmasid, magpalaya, at magpatuloy ng malaya. Pangwalo, pagsasagawa ng pagkalinga sa sarili. Kapag niyayakap natin ang mga sandaling puno ng hiya, sa halip na itulak palayo agad ang damdaming iyon, nagtatanim tayo ng binhi ng pagkalinga sa sarili. Isaalang-alang ang kwento ni Ana, isang babaeng inubos ang isang tray ng mga pastry sa isang iglap ng kahinaan, pero sa halip na tawagin ang sarili niyang tamad o mahina ang loob, mahina siyang nagpaalala sa sarili. Alam kong nahihiya ka, pero ang dami mo nang nagawa. Doon napagtanto ni Ana na ang guilt ay hindi kaaway, kundi palatandaan lang na naging masyado kang mahigpit sa sarili. Sa katunayan, hinihikayat tayo ng sikolohiya na harapin ang mga negatibong damdamin, kahit hiya, pagsisisi o galit, bilang mahalagang bahagi ng buhay. Kapag sinupil o iniiwasan natin sila, lalo lang silang lumalakas at bumabalik. Tanggapin ng walang kayabangan, iwanan ng walang pagkakapit, paalala ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations. Tanggapin ng walang paghusga at hayaan ng hindi kinakapitan. Sa aral na ito, natutunan natin na ang pagkalinga sa sarili ay nagsisimula sa pagpapahintulot sa sariling maramdaman lahat at saka hayaang kusang humupa. Isang mahalagang hakbang sa prosesong ito ay tanungin ang sarili. Kung ito ay kaibigan ko, ano ang ipapayo ko sa kanya? Sa paggawa nito, hindi mo na tinitingnan ang sarili sa mata ng paghuhusga, kundi mas may lambing. Parang kinakausap mo ang isang kaibigang nasasaktan. Subukan mo. Kung ang best friend ko ay sumobra sa pagkain, ano kaya sasabihin ko sa kanya? Siyempre, ang isasagot mo ay mga salitang puno ng pagdamay at paghikayat, hindi paninisi. Gamitin mo rin ang ganong mga salita sa sarili mo. Tap mo ang balon ng lakas sa loob. Lakas ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa di mabilang na di sinasadyang sandali, marami sa atin ang nagiging mahigpit at mapanuring tagahatol sa sarili. Nakakalimutan natin na kailangan din natin ng pag-aalaga, pag-aaruga at paghimok, gaya ng isang mabuting kaibigan. Kaya sa susunod na dumating ang pagnanasa, pagkabalisa o bugso ng hiya, huwag kang tumakbo palayo. Saglit na huminto, huminga ng malalim, at ngitian ang sarili. Kapag sinabi mong, patawad sa sarili ko namun susunod maghahanda ako ng mas healthy na pagkain, lumilipat ka na mula sa paghuhusga, patungo sa pagdamay, mula sa paninisi, patungo sa pagkalinga. Pero hindi sapat ang malambing na salita lang. Maaari mo rin itong isulat bilang munting pangako ng pagbabago. Isulat sa journal. Ngayong araw, tinanggap ko ang hiya ko, imbes na itanggi ito. Ipinaalala ko sa sarili na ako'y tao, may kahinaan at kabutihan. Sa ganitong paraan, tumitigil ang pagkalinga sa sarili na maging abstract at nagiging araw-araw na gawain. Unti-unti, nabubuo ang matatag na lakas loob na tutulong sa atin malampasan ang pinakamalalalim na hamon. Kasabay ng kwento ni Ana, bumuo ng sariling mantra tuwing may negatibong pakiramdam. Dahan-dahang ulitin sa isip. Napapansin kong may iniisip akong nahihiya ako. Pagmasdan lang ang emosyon na parang bystander na nanonood ng ulan. Magugulat kang hindi pala ito bagyo, kundi maliliit lang na ulap na lumulutang sa langit ng isip mo. Hindi ba't ito ang turo ng Stoic philosophy? Na hindi tayo napipinsala ng mga pangyayari, kundi ng ating paghuhusga sa mga iyon. Kapag naunawaan ito, makikita nating ang kapalaluan at pagsisisi sa sarili ay mula lang sa mapanghusgang saloobin. At kahit dumating ang paghuhusga, na yon, karapatan natin ngumiti at sabihing, salamat hiya, pinaaalala mong dapat akong mamuhay ng mas responsable. Kapag ganap ng pinagyaman ang pagkalinga sa sarili, hindi na tayo paulit-ulit na bumabalik sa siklo ng self-judgment at pagtakas. Bagkus, lumalakad tayo pasulong kasabay ang isang tapat na kaibigan, ang sarili. Simula noon, bawat kilos at pasya ay inoobliga hindi ng takot o paninisi, kundi ng pagmamahal at malalim na pag-unawa. Ngayong natalakay natin ang epekto ng pandemya ng hindi malusog na pamumuhay.
mula sa kalahating bilyong tao na obese hanggang bilyong naninigarilyo. At aminin nating madalas pumalpak ang mga tradisyonal na estratehiya. Ngayon, ang susi sa self-discipline ay hindi matatag na willpower, kundi kahandaang hayaan ang pagnanasa, pagmamasid dito, at pagpalaya. Subukang gawin ang meron akong kaisipan na tuwing may pagnanasa ngayong linggo. Ibahagi ang iyong karanasan sa ibaba para sa sama-samang paglago. Huwag ding kalimutang i-follow at panoorin ang susunod na video dito sa screen mo. Bawat video ay isang hakbang sa pagpapatatag ng panloob mong lakas. Tandaan, hindi kailangan labanan ang sarili. Magpakawala para magliwanag ang tunay na lakas. Kapag binigyan mo ang sarili ng pahintulot maging tao.